mutually reinforcing. From the misuse and abuse of confidential funds, bribery of DepEd officials, to the alarming pattern of amassing unexplained wealth, to the gravity of threats and seditious incitement that strike at the very heart of our constitutional order, ito po ay klaro. There exists probable cause to impeach the Vice President. Walang duda. Higit pa sa probable cause ang ating nakita sa impeachment proceeding na ito. Walang kwestiyon, meron tayong sapat at makatwirang dahilan upang umusad ang prosesong ito at para ma-impeach ang Vice Presidente. Let us then move forward to impeach the Vice President. Maraming salamat po. Thank you, Honorable De Lima. Now we recognize the Honorable Benny Abante for his summation in support of the Cabrera impeachment complaint. Salamat po, Madam Chair. Mga kagalang-galang na kasama ko sa Kongreso, higit sa lahat, sa ating mga kababayan na ngayon po ay nagtsatsaga magbantay at manood. Bilang endorser na ika-4 na impeachment complaint, ay gusto ko pong sabihin ang mga bagay na ito. Ako ngayon ay nandirito hindi lamang bilang inyong kinatawan, kundi bilang isang lingkod ng Diyos na naniniwala na ang katotohanan ay hindi kailanman mabibilanggo ng anino ng confidentiality. Ang impeachment na ito ay hindi laban sa politika. Ito ay laban sa pagtataksil sa tiwala ng sambayanan. Ang Vice Presidente ay hindi nagkasala sa komiting ito. Siya ay nagkasala sa taong bayan. Ang pondo ng gobyerno ay hindi pag-aari, Madam Vice President. Ito ay pawis at dugo ng mga manggagawang Pilipino. Subalit ano ang nakikita natin sa mga ebidensya? Unang-una, ang misteryo ng duffel bags at holiday rush liquidation. Batay po sa sworn testimony ni Ramil Madriaga, nasaksihan natin ang isang tagpong parang pelikula na nanggaling sa Colombia at sa Mexico. Noong December 20, 2022, ang mismong araw na nag-ingkas ang OBP ng 125 million na confidential funds. 4 na double bags na punong-puno ng cash ang inilipat mula sa DepEd. Ang perang ito ay hindi dumaan sa tamang audit. Sa halip, ito ay dinala sa mga parking lot, iniwan sa mga gulong ng sasakyan, at ipinamahagi sa mga intermediaries. Ang masakit pa rito, ayon kay Madriaga, ang 125 million na ito ay naubos sa loob lamang ng 24 oras at hindi 11 days, gaya ng naunang naibalita. Pambihirang bilis, talagang pinastrack, mga kaibigan. Ang sabi ng PSA, ang mga pinagbayaran di umano ng OPP sa mga safe houses ay mga taong hostess, ay mga taong non-existent o pays. Yan po ang tinanong ko sa PSA, kung wala kayong record ng mga taong ito, ibig sabihin, hindi ito matatagpuan ng sinuman at ng anuman. Pangalawa, ang pogo at drug connection. At ang chairman, mga galang-galang kong kasama sa Kongreso, ito po ay inimbisigahan na namin sa Quadcom. Hindi lamang korupsyon ang usapin dito. Supplemental affidavit
ni Ginoong Madriaga. Isiniwalat niya na ang kampanya ni VP Sara ay pinondohan di umano ng mga personalidad na may kaugnayan sa bogo at droga. May mga ulat din ng bank records na nagpapakita ng mahigit 2.4 billion pesos na dumaloy sa kanilang mga account. Kung ito ay galing sa marangal na paraan, bakit kailangang magtago sa likod ng bank secrecy? Nakakagulat ang mga testimonya tungkol sa payout mula sa mga personalidad na iniugnay sa illegal na droga at pogo, gaya ni Sami Uy, Michael Yang at Lim Wei Xiong. Mga buhay na tao ito na pwedeng ipatawag din naman ng Senado. Sinabi nila VP Sara na simple lang ang kanilang buhay. Simple? Oo. Pero paano naging simple ang buhay? Kung may daan-daang milyong pisong dumadaloy sa kanilang account na hindi maipaliwanag, hindi lang po ito sinabi ng komite. Ito ay nireport mismo ng AMLAC, mga kaibigan. Pangatlo, ang planong destabilisasyon at pananakot. Kung maaari po nating makita ang clipping ng Vice President nung siya ay nagmura at naghamon at nagbanta sa ating Pangulo. Kaya mga kaibigan, hindi lang po pera ang usapin dito. Ayon sa supplemental affidavit ni Ginoong Madriaga, mayroong malalim na at mapanganib na planong destabilisasyon. Ibinigay niya ang usapan na dapat ay babas pwesto ang ating Pangulo sa 2025 upang bigyang daan ang pagkapangulo ni Vice President Duterte. At kung hindi ito masunod, mayroong mga tinatawag na extraordinary measures na nakalatag. Ano itong mga extraordinary measures na ito? Ang sabi po, assassination plot laban sa mga mataas na opisyal, armed assault on Malacanang, at paghikayat ng civil disobedience o paggamit ng mga security personnel at battle intelligence structures na labas sa kontrol ng ating mga institusyon. Yan ay piniliwanag kanina ng NBI, Madam Chair. Mga galang-galang po mga kasama sa Kongreso. Madam Chair, hindi po ito biro. Ang mga aksyon ni Vice President Duterte mula sa hindi pag-attend sa SONA at pagdeklara sa sarili bilang designated survivor, hindi po kakatawa ito. Hanggang atahasang pagbabanta na ipapapugot ang ulo ng ating Pangulo ay malinaw na tugma sa mga isiniwalat ni Ginoong Madriaga. Ang plano ay tanggalin sa pwesto ang Pangulo sa kahit anong paraan, legal man o hindi. Ang isang mataas na opisyal na nagpapahayag ng karahasan sa halip na kapayapaan ay hindi karapat-dapat sa kanyang pwesto. Ito ay malinaw na betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Pwede po bang makita muli ng taong bayan, Madam Chair, ang clip na nabanggit ko po? With all due respect, Sir Benny Abante, we have concluded our presentation of evidence. As a matter of fact, the Chair earlier pronounced the fact that the impeachment complaints are already submitted for resolution. 223, ang sabi, and I quote, "Be sure
your sins will find you out. End of quote. At ayon mismo sa ating Panginoong Jesus, ang sabi niya sa Matthew 10:26, and I quote, "For there is nothing covered that shall not be revealed, and it that shall not be known." Madam Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may sunog, may malakas na probable cause upang i-impeach si Sara Duterte in ito fishing expedition. Ito paghahanap ng katarungan para sa kaban ng bayan na nilagay sa mga duffel bag at itinago sa dilim. Panahon na upang dalhin ang kasong ito sa Senado. Panahon na para totohanan, tulad po ng sinabi ni Jesus, the truth shall set you free. Kaya, mga kasama ko, Madam Chair, tama na, tapusin na po natin ito, sapagkat naipaliwanag na po ng komite ito at nakakuha na tayo ng marami pang ebidensya ng probable cause. Maraming salamat po at pagpatuloy tayo lahat ng ating Panginoon. The Honorable Dilema, you have additional manifestation? Yes, Madam Chair. Meron po kaming prepare na video which we can play and be considered as our final summation. So But before this the video is part of your summation speech? Yes, Madam Chair. Okay. Hinintay ko lang muna po si Honorable Abante na matapos, but this is actually the final summation. It's a video. So with the indulgence of the justice members, we will be allowing the endorser of the Sabaya et al. Complaint to present this video as part of her summation speech. Secretariat, please play the video. Madam Chair, honorable members of the committee, we are not here today to determine guilt beyond reasonable doubt. Ang tamang po sa harap natin ay simple. Meron bang probable cause para ituloy ang impeachment? Dalawa sa 4 na verified complaints na inihain laban sa pangalawang Pangulo ang siniyasan. Parehong inaakusahan siya ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at iba pang high crimes. At ang ating pagsusuri ay nakabatay hindi sa haka-haka, kundi sa mga dokumento, opisyal na ulat, at mga sinumpang salaysay. Unang punto, misuse of confidential funds. Ang paggamit ng confidential funds at bribery ng mga opisyal. Batay sa mga reklamo, hindi bababa sa 500 million pesos mula sa Office of the Vice President at 112 million mula sa Department of Education na pinaniniwala ang hindi maayos na naipaliwanag o nagamit ng naaayon sa batas. Kinumpirma ng resource person na si Ramil Madriaga sa ilalim ng panunumpa na siya ay inutusan umano na maghatid ng confidential funds sa iba't ibang lokasyon alinsunod sa direktiba ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa rito, ang Commission on Audit ay naglabas Yung ng dito, notice of disallowance Osaka. na umabot sa Ang alam ko, 73 million lumipat na yata ang pesos Genesis. para sa OVP confidential Diyan ang funds tinuturo sa noong atin, sa mga 2022. Baka dyan, sir. Oh, diyan yung tinuturo eh, sa looban. Baka dito, hindi ko rin alam. Kasi sa Cubao kasi ako sumasakay dati. Mahalaga, ang mga disallowance na ito ay formal na kinumpirma at ang apela ay pinanggihan. Hindi ito haka-haka. Ito ay opisyal na aksyon ng constitutional body na may mandato sa pag-audit. Kasabay nito, nagpresenta ang NBI Question Documents Division ng forensic analysis sa mga acknowledgement receipts. Walang enforcer, mahirap na. Maraming resibo ang isinulat ng isang tao o isang grupo ng mga Yun. tao. Ibig sabihin, Kung may nakita akong enforcer, walang problema. Yun pala siya, nakatago eh. ang integridad ng mga dokumentong sumusuporta sa paggamit ng Nakatago pondo eh. ay questionable. Dagdag pa dito, kinumpirma ng Philippine Statistics Authority ang isang nakakabahalang datos. Sa libo-libong pangalan na lumabas sa acknowledgement receipts na tumanggap ng pondo, Mahirap libo-libong ang pumasok individual dyan. ang walang anumang birth, death, o Pinapayagan nila ang jeep na nakaharang dyan. May mga pangalan Ay, may papasok dyan? Oo. opisyal na record sa PSA. Kung dyan na lang, di gilid kahit huwag na lang pasok niya. Hindi matukoy kung Ah. sila ay
Tabi mo lang dyan kung malayo pa ba? Marami. Isusunod lang ko lang dito sa jeep ha. Para Dito, papasok dyan, di ba? papasok ako. Hindi, wag na dyan. Huwag na ha. Sa labas na dyan. Sige. Papasok. Teka lang, mapipicturean ako dito. Sige, sige. Yun na. Parehas lang naman din yan. Ito. Sige. Tagpas natin ng konti. Andyan ang daanan din na isa. Kasi mapipicturean ako. Ayan, nakaabang pala. Lagpasan natin ng konti ito ha. Sige lang, sige. Ayun oh, pwede daw. Sige, sige po. Okay na? Mabilisan lang. Thank you. Thank you. Sige. Unexplained wealth at money trail. Ang usapin ng yaman at dami ng pera. Batay sa salin ng pangalawang pangulo, ang kanyang declared net worth ay humigit kumulang 18 billion pesos. Ngunit kapansin-pansin, mula 2019 hanggang 2024, wala siyang dineklarang cash on hand o cash in bank. Pagdating nito, ang Anti-Money Laundering Council ay nagulat ng bilyong-bilyong piso na pumasok at lumabas sa mga bank accounts na may kaugnay sa kanya at sa kanyang asawa. Sa kabuuan, ang transactions ay umabot sa mahigit 6.7 billion pesos. Dagdag pa rito, Ayan, na-drop na natin siya. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. na tinukoy sa Paano isang po? affidavit ay tumugma sa kanilang official records. Muli, hindi ito opinion. Ito ay datos mula sa ahensyang may mandato laban sa money laundering. Ang tanong ngayon, kung may ganito kalaking galaw ng pera, bakit hindi ito lubusang nakikita sa salin? At kung may paliwanag, hindi ba't nararapat lang na ito ay ilahad sa tamang forum? Ikapat na punto. Threats and acts of destabilization. Ang kabuuang pattern ng asa at kilos. Nagpresenta ang National Bureau of Investigation ng ebidensya kaugnay ng mga pahayag na may kaugnayan sa banta laban sa Pangulo, First Lady at sa dating Speaker ng House. Batay sa kanilang investigasyon, may sapat na batayan upang magsampa ng kaso ng inciting to sedition at grave threats. Kasabay nito, ang patuloy na hindi pagtalo ng pangalawang Pangulo sa kabila ng imbitasyon ng komite ay naglilimita sa kanyang pagkakataong sagutin ang mga aligasyon. Mahalaga ito sapagkat ang due process ay hindi lamang karapatan. Ito rin ay responsibilidad na harapin ang proseso. Mga kasama, hindi natin hinahatulan ngayon ang pangalawang Pangulo. Hindi ito ang yugto ng conviction. Ngunit sa harap ng mga sinutaang salaysay, opisyal na ulat ng COA, PSA, NBI, OMP at AMLC at malinaw na inconsistencies. Ang tanong ay nananatili. May probable cause ba o wala? Tutuloy ba o titigil ang impeachment? With the conclusion of the summation speeches of the endorsers, including the presentation of that video, the chair declares the floor open for the necessary motion. The motion is either to declare the existence or the non-existence of probable cause. Madam Chair, The Honorable Franz Legaspi. Madam Chair, I think we have heard enough explanations and discussions for the past few weeks. I think it's time to now go on to the determination of whether there is probable cause in terms for each of the complaints. So, Madam Chair, I move for the determination of probable cause for the Zabalia complaint. There is a motion to declare the existence of probable cause in the Zabalia complaint. Is there any second? The same has been seconded. Is there any objection?
There is no objection. I understand that this is a unanimous vote, but nevertheless, for accuracy of our record, may we request the justice members to raise their right hands. For those who are voting in favor of the existence of probable cause in the Zapalia complaint, please raise your right hand. Passenger is sharing their location. Heads up. You have arrived at your destination. You may put down your hand. For the record, nobody registered an objection. And in accordance with our rules, that means that the motion is approved by unanimous vote. Never Honor of prosecutors ay mangyayari po yan Continue for after na 800 meters, sa then turn left after na onto ng Roxy decision ng Boulevard. plenary. Ibig sabihin, kung makakuha ng at least 1/3 of the members of the House, ay i-adapt na yung articles of impeachment na ipapadala sa Senado. And that is the time, that is the only time na pwede na mag-constitute ng panel of prosecutors. Pero hindi pa rin po natin alam kung sino-sino talaga ang uupo. Decision po yan, magiging decision po Continue yan straight at this ng traffic House. light. So hindi ko kayo pwede mag-volunteer ng inyong pong, kumbaga, magbigay ng inyong sariling parang contribution or to volunteer as a House prosecutor. Hindi po ako magbo-volunteer. Hindi po ako magbo-volunteer. Tingnan na lang po natin kung ano magiging pasya ng House tungkol sa panel of prosecutors. Ayun, Thank sige you. po. Para malinaw lang dahil baka umaasa din yung ilan po sa mga kapamilya natin na kung sino rin po yung mga nag-endorse ng complaint ay siya rin pong tatayong prosecutor dun po sa impeachment trial. Not necessarily. Pero hindi na po yan nakakagulat kung sakaling i-consider nga nila yung mga endorsers as part of the panel of prosecutors. And it would be the individual decision of these members. Alright. Sige, Congresswoman Laila, kasama niyo po si Radyo Patrol Pamela dyan. Ano? Balik po natin. Yes. Salamat po sa inyong oras, Congresswoman Dilimat. Ayan, sorry po, kailangan lang umalis niya Congresswoman dahil meron pa sa ibang schedule na nakaschedule na ngayon doon, no? Pero ngayon ay pabalik na ulit tayo doon sa may loob ng People Center Building para nga hindi natin na alam kung meron Continue straight at magkakaroon the pa first ng traffic light. Then press at the conference, second no? traffic Pero may mga light, turn nakaset left. up kasi dito sa ngayon yung mga camera Tony, no? So hinihintay na lang ulit natin yung pagbaba ni Chairwoman Jervil Lumistro para nga doon sa post-clarificatory hearing press conference. Tony? Right, sige. Kung meron pa tayong mga mahihila dyan na mga kapanayam, Pam, tawagan mo lang ang ating mission control para maipasok na natin, ha? Maraming salamat. Radyo Patrol, Pamela Vasquez, kulang po dyan sa Kamara de Representante. Oras po natin, 4:57. Ako at Internal Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. The DCMM live coverage. Nakasaad sa taligang batas na dapat forthwith ang pagsasagawa ng paglilitis kung saan ang kahulugan daw nito sa loob ng makasirang panahon ay depende sa sitwasyon. Binigyan din naman ng Korte Suprema na magaman may kalayaan ng Senado sa pagtakda ng oras ay dapat pa rin hindi maantala para mapanatili ang prinsipyo ng pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Samantala, idineklara rin na moot na ang petisyon
nang simulan ng Senado ang paghahanda sa impeachment trial at nangapangulang visa ang articles of impeachment laban kay Duterte sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema. Ako si Tuesday sa News ni GMA Superradyo, DZWB, Balitang Totoo. Superradyo, DZWB, Last Report! Alright, salamat Tuesday News. Balikan natin ang kausap natin spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines. Si Sir Carlos Olete. Sir Carlos, Carlos. magandang hapon po ulit. Magandang hapon po ulit. Oo, meron na kami hapon na tanong, yung sa income tax. Di ba ngayon yung mga minimum wage earner ay libre sa income tax, tama ba? 200,000 plus. a Oo, year. oo. Ano yung gusto niyo itaas yun para masakop yung mga middle income earners? Sa ating existing po na mga train law of 2018, no, Oo. 250,000 pababa po, exempted kayo sa income tax. So that translates 21,000 every month, libre na po yun sa income tax. This time po, itinataas namin yung 250 na yun to 600,000 na annual income. So that translates 50,000 pababa ay libre na, habang yung mas mataas actually hanggang 100,000 plus dahil merong tinatawag tayong upper middle class, Opo. halos kalahati na lang ang babayaran nilang income tax. Ibig sabihin nun, napakalaki na mawawalang kita sa gobyerno. Saan natin kukunin para yung ipangbabawi natin doon sa mawawalang kita naman ng gobyerno para patuloy na mapupondohan ang mga government services? Opo, no, ang pang-offset natin doon ay dalawang mekanismo. Una pa rin yung tinatawag nating wealth tax, no? Maraming proposals dyan, hindi naman masyado magkakalayo. Yung aming proposal is 1 to 3% on the billionaires of this country, no? So sa taya ng Ibon Foundation, there are 3,000 Filipino na billionaires. And that if we collect 1 to 3%, makokollect ang additional revenue ng gobyerno every year is already 500 billion pesos. And then, meron din tayong pinapanukala, yung tinatawag nating windfall profits tax. Ito yung sa mga industriya ng langis at kuryente na tubong lugaw sila ay dapat buwisan yung kanilang sobra-sobrang kita para maiwasan din natin yung tinatawag na crisis profiteering na ginagawa pa rin oportunidad yung crisis na lalong tumama dun sa ating mga consumers. Okay. Abot na lang ako isa. Ito pa, taon-taon may mga panukalang ganito, tapos every after Congress, walang na ipapasa. Walang na isa sa katuparan, wala. Ngangaho tayo lahat mga manggagawa. Paano nyo mapilit ba? Hindi naman mapilit, pero yung bang atensyon ay binibigay sa mga panukalang ganyan na nakakasalba ho ng buhay ng tao para hindi ho talaga malagay ho sa ikanga below poverty, ang karamihan sa atin, makumbinsi ang mga congressman o senator man lang, mga mambabatas na talagang bigyan prioridad ito. Kagaya ng pagbibigay nila ng ng halaga dito po sa impeachment nito, talagang nakatutok sila para dito sa sahod na bumubuhay ng pamilyang Pilipino. Opo, no, kaya itong pang-apat na taon na ito, no, under sa Marcos at Firmado at na hindi tinulong man lang o kinausap ng Pangulo yung mga manggagawa, hindi kagaya ng administrasyon ni Arroyo, Aquino, Duterte, laging may Labor Day dialogue yan. Pero itong administration lang na ito, 4 years na, wala pa rin sectoral consultation with labor. Ang aming pong panawagan, no, ito rin sa ating mga kababayan ng nakikinig, ay sana po samahan nyo kami sa darating na Mayo, no? Ang nakikita namin kasi ito yung magiging pinakamalaking pagkilos protesta, no, in recent history natin. Inaanyayahan ho natin para ipatunay po itong welga, no, ay hindi lamang po acronym. And in fact, kung tinanong nga rin po anong gagawin natin kung hindi pa rin pansinin ito ng gobyerno, all that we can say, no, is in the medium term, in the long run, talagang more disruptions to come from the labor sector kasi hindi po talaga uubra ito na sa krisis ng sweldo, sa krisis ng presyo, para pong bulag at bingi yung ating gobyerno habang may iba pa po silang inaatupag na bagay. Oo nga, no? Para di ba dati tradisyon yung ang Pangulo ng Bansa ay merong Labor Day speech na iaanuso yung mga ganasa para sa labor sector. Para hindi natin naranasan yun ngayon sa Administrasyong Marcos, no?
Yun nga po ang problema no? Parang hindi nga lang afterthought yung parang naisipan lang. Ngayon po, parang talagang nalimutan yung ating mga manggagawa ng mismong Malacanang, ng mismong Pangulo, no? In fact, the Department of Labor and Employment, sa pagkakaalam namin, ay magdadaos na naman ng another job fair sa SMX, no? Wala na naman yung presidential dialogue. Kaya yun ang tingin namin, kaya hindi nakakaabot sa Pangulo. Ano ba talaga yung mga panawagan ng mga manggagawa? Pero sa Senado at Kongreso, hindi rin po sanang excuse yun. Kasi tansya namin sa legislative wage increase lang, 20 plus measures, 20 plus bills na nakafile. Yung national minimum wage, 190 plus ang co-authors dun sa House of Representatives. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin gumagalaw? Tingin namin talagang may bumabara dyan sa Malacanang. Alright, maraming salamat Sir Carlos. Salamat sir sa oras. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Spokesperson Trade Union Congress of the Philippines sa kanilang madamdamin na inilabas na saloobin. Ang madami na kung masusunod yung kanilang mga gusto para sa labor sector, ang gaan ng buhay natin, ang mga magagawa, no? Sa ngayon, yan ho muna ay... Yan ay mga pangarap. Ganyan po doon. Sir Carlos Miguel Oñate, babalik ko kami ng program natin. El Ora. Alas 5:03 na ho ng hapon labanan ng fake news. Dapat totoo. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. GMA, Super Radio, DZBB, Balitang Totoo. Double way sa Double B. DZBB, #1 sa Mega Manila. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spot. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo. Bakit di kayo matuloy? Hindi. Sorry, di kita nakita. Nadiligan sa tuloy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Feeling beautiful inside and out, wings out your best smile. Hi, I am Nina Reveal, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That's why I always eat healthy food and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsules, cholesterol, and fat free. MX3 capsules, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Miss, yung right med nito. Meron kaming iba. Miss, doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Isang super good for doctor. Right men, de kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right men, dahil gusto namin na gumaling kayo. Huwag tayo miskin. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayong sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Hiling galing. Healing Galing with Doc E. Mapapanood sa GTV, TV27 Manila, TV27 Palawan, TV22 Mount Santo Tomas, Benguet, TV27 San Nicolas, Ilocos Norte, TV26 Apali, TV27 Tugigaraw, TV26 Mount Manoy, TV26 Olongapo, TV27 Legazpi Albay, TV28 Hanggang Camarines Sur, TV27 Masbate, TV26 San Jose Occidental, Mindoro. Mapapakinggan din ang Healing Galing with Doc E sa Mega Manila, Super Radio DZBB at sa Palawan, Super Radio DYSP tuwing Sabado alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga kasama si Doc Jimenez Calvario. Itinanghal sa ikawalong Gawad Las Cadereta bilang Most Outstanding Digital Radio Station. Maraming salamat mga kapuso dahil ang Super Radio DZBB ay #1 sa inyong puso. #1 sa
Radyo DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Double way sa Double B. Sabi ni Wendell, hello daw. Sabi ni Daniel Bond, Daniel, ano, taas sahod, 1,200 a day. Nananaginip ka ba? Mas magaling magtanggal ng sahod para makapag-provide ang negosyo yun. realidad yan sa Daniel. Gustuhin man mo yan ng mga nagre-negosyo. Pero pag hindi kaya, Hindi talaga kaya. gustuhin man Yung natin lahat. 1,200, ibig sabihin, from magkano ay 700 plus sa Metro Manila, di ba? Oo, yan. Iaangat mo sa 1,200. Hirap na Oo. rin yan eh. Kasi yun, ang 1,200, yun ang tinatawag nilang living wage. Ibig sabihin, pag kayong dalawang mag-asawa, 2,400 a day, ang kita ng isang pamilya, malaking bagay yung nakakabuhay talaga yun ng matino. Kaya ang solusyon nasa gobyerno lahat eh. Umpisa ho sa pagpasok dito ng mga produkto, anong presyo niyan talaga? Baka nagkakaroon ng mga patungan pa lamang eh. Kaya pag pinasa ho yan That's sa... the problem. Di ba, partner? Dami nating middleman. Diba? Dami, sa agrikultura lang eh. Oo. Dapat sarili na nating ani. Kung hindi napapatungan ng mga ganid na middleman, aba hindi sana marumura yung pagdating ng palengke. Hindi lang siguro middleman. Bago pa dumating sa mga middleman, pagpasok pa lang dito, tumatawid pa lang ng Philippine Area of Responsibility. Ay imported. Pumapasok pa lang sila sa farm natin. Talaga bang napupunta ang sa direksyon ng bayan? Oo, sa ating Linda Supper Miranda, nakikinig daw ang Ukay-Ukay Vendors Association. Ukay-Ukay Sa Bangbang Market, Tondo, Manila District, ano to? District 2. Oo, sabi ni James, sabi niya kung pwede daw gawin ka, nakakabala 40,000 each para ho sa living wage. Yan siguro Hindi pwede. monthly yan, 40,000. Kung siguro malaki-laki ang kumpanya, di ba? At alam nyo, nakakakita ng mga yan. Kahit isang kumpanya, meron pong entry level na tinatawag. And swerte ka kung halimbawa ang entry level mo na sa 25,000. Swerte ka na nun. At hindi, kung halimbawa, minimum wage sector na bilis makaka-aswag ko, kapag sa performance mo, di ba? Okay yun. May plantilla na may progress, may Pero promotion. mahirap din yun na ang kumpanya, malaki ang entry level mo, pero ang bagal lang taas ng sweldo mo. Standard Diba? ka. Totoo yan. Bakit mo natin yun? Kasi may mga kumpanya na sagana ho sa kita, lalo na pag ang produkto nila, may talaga namang alam nyo, araw-araw, kinukonsumo yan, araw-araw kumikita, partner, walang problema. Oo, parang ang Tapos, bilis ng ano, ng return of investment, tubo agad, di ba? Oo. pero may mga kumpanya na talagang matagal rin ang kita, Log mabagal. 2. Log 2 ang kita. Tulog-tulog na lamang ho tayo. Ay marami ang underemployed. Okay lang ho yan. Kung kayo may panahon pa para maghanap po ng pagkakakitaan, ay gawin nyo na ho sa panahon ito dahil 62 pesos na ang palitan doon ng product natin. 61. Pwede na, lapit-lapit na, di ba? 61. Point 56 ba yun? 56 centavos. 61.56. Salamat mga kabuso, mga Wengsters natin. El Bonito Rowena Weng Salvacion. El Bonito Weng de la Peña, dito po yan sa Double Weng sa Double B. Dito ang kwento ay... May kwento. Ganyan ang saligang batas. Sige, Attorney Paolo, ay kami nagpapasalamat at binigyan nyo kami ng inyong pananaw sa mga pangyayari ngayon sa House Justice Committee. Eh, malamang sa malamang, tatawag kami ulit sa iyo, pero pagdating na ng Mayo 4. Sige po. Sige, maraming salamat din po. Thank you. Attorney Paolo Tomasi po, Associate Dean ng University of the Philippines College of Law. Oras po natin, 5:11. Ang oras ay hatid sa inyo ng Blemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Blemex. Ayun, sige. So, hinahanda na nga po ng House Justice Committee yung kanilang report dun sa consolidated impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Matapos na bumoto yung House Justice Committee unanimously para ideklarang may probable cause nga po, no, para iakyat na sa Senado yung impeachment complaints laban sa Duterte. Ang boto po, unanimous nga, 53 ang yes vote at wala naman po daw pumontra. Pero may dalawa pong mababatas na miyembro na nagtangkapan na medyo ipagpaliban pa yung boto at bigyan pa daw ng isang araw na palugit si Vice Presidente Duterte na makapagbigay pa ng kanyang panig, no, Sandro? Eh kasi yun, iba yung sitwasyon kasi ngayon, Tony, kasi sa May 4, may resumption na. Ito yung unang araw ng sesyon. Ay, tama-tama, Sandro. Dahil nasa ating Zoom ang miyembro
na-aproba ng Committee on Justice at siya pong chair ng House Committee on Public Accounts, si Bicol Saro Party List Representative Terry Riton. Kong Terry, magandang hapon. Tony and Sandro. Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. So, nakita naman po natin sa pagtatapos kanina ng pulong ng hearing ng House Justice Committee na marami pong parang galak na rin dun sa mga miyembro at pati yung sa mga nanonood dun sa naging boto ng Justice Committee to find a probable cause. Pero, kanina nga pag natanong ko din kay Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, may mga nakabinbin pang petisyon sa Korte Suprema para nga questionin itong pagdinig ng House Justice Committee. Kung sakali mga po, meron pa upang buwang o posibilidad na umaksyon pa ang Korte Suprema para harangin yung pagpapadala nyo ng committee report sa plenaryo? Siyempre sa dulo-dulo, antayin din ho natin talaga yung magiging pasya, no? Ng Korte Suprema dito sa kabuuan po ng mga proceedings po natin. Pero papalikan po natin yung kanila po sinabi doon sa first Duterte impeachment case, no? Na kapag po umabot na sa determination of sufficiency in form and substance, Continue straight at the first traffic light. hindi na Then, ho sila at 200 makikinig. meters, make a So, slight right. mahahawakan po namin yung po sinabi nilang yun noong po decision po na yun. So hopefully, we are in this stage already and we are hopeful that the Supreme Court will not intervene at this stage. Kung Terry, paano kung pagdating sa Senado? Kasi matatandaan natin yung naunang impeachment complaint, nung nakarating na sa Senado, doon umaksyon, doon umaksyon yung Korte Suprema. In fact, actually yung Senado nga medyo tinagalan pa yung pag-acto doon Di ba? Yung forthwith. Hindi kaya ito maulit-ulit? Well, syempre, we don't want to preempt anything, no? Pero we are prepared naman po for any eventuality. We have to be very clear also that all of the guidelines na sinabi mo ng Korte Suprema in their decision and resolution in the first Duterte impeachment case, sinunod po namin, particularly po, ito po mapagpapahalaga sa due process. No? So, in each and every stage of the proceeding, nakita naman ho natin, even in each and every stage of discussing yung po mga grounds to impeach the Vice President, talagang titiyak po namin na mayroong karapatan ang pangalawang Pangulo na makapaglatag ng ebidensya sa bawat yugto na amin po mapag-grade. Opo. Kung Terry, kanina po binasa ko na rin po, yung pong opisyal na pahayag ng defense team ni Vice Presidente Duterte, kung hindi pa po ito nakakaabot po sa inyo, pasintabi na po papasahin ko po muli, mga kapamilya. Ang sabi po ng defense team ni VP Sara Duterte, the finding of probable cause by the House Committee on Justice was not unexpected, given the direction of the proceedings had taken. We respectfully maintain that the proceedings before the committee departed from the constitutional design. Instead of confining itself to the verified complaints and their attachments, the process expanded into matters that properly belong to a full trial. Ano po reaction niyo doon, Kong Terry? Well, siguro sa presidente na lang sila magpaliwanag dahil tapos na yung proseso dito. No? At papunta na tayo sa plenaryo in a couple of weeks. No? And I'm quite certain the vote will be taken there and it will be transmitted to the Senate for trial. No? And interesting ko yung position ng defense panel. Kasi sa totoo lang ko, pagdating ko sa Senado, kung sakaling umabot po ito at makakuha ng vote sa plenaryo, does it mean that they're also going to challenge that particular transmittal and the actual trial itself? Kasi ang ibig sabihin nun, dapat pwede sila ipakita dito because they're questioning the process, dapat yung hindi sila magpakita nun. Di ba? Kasi they are basically questioning yung pong pinagsimulan Ito pong kabuuan ng proseso ito. So, we will leave it to them. Bahala sila. But the process here is done. We have found probable cause. We will go to the plenary to vote on it in 2 weeks. And hopefully, if we get a favorable vote, we will proceed to trial at the Senate. So tama, Attorney Terry, yung timeline na by next week, magbobotohan na yung committee report. Tama, the draft articles of impeachment will be presented there as well kasi meron pong consolidation ngayon pong araw na ito, nung pong dalawang complaints, no? It will be presented at the committee level next week sa Lunes po. We will vote on it and hopefully by the afternoon of that date,
ay it will be at the plenary already for deliberation. At talagang nag-ingat yung komite, no? Dahil posibleng yun din yung dahilan. Tama ba? Kung Terry, kung bakit hindi na rin binuksan yung box na PIRs. Well, sa totoo lang wala naman hong ayaw magbukas po ng box kahit naman ho tayo dahil tayo po yung tumutok doon sa bahagi ng unexplained wealth. No? Pero ito na binanggit ko na kanina, sapat-sapat naman na po at sobra-sobra na po yung ebidensya per probable cause. No? We have seen it yung 6.7 billion, 4.4 billion in inflows at yung po 88.5 million SALN at 2024 na ating pong pangalawang Pangulo. Tingin ko yung tatlong mga numero lang po na yon ang dapat tumimo sa ating pong mga kababayan na talagang meron pong tagong-yaman ang ating pong pangalawang Pangulo. At kung magtutuloy-tuloy at hindi walang dudulog na ulit sa Korte Suprema para pigilan ito, in 2 weeks time ang bola ay nasa Senado na. Tama, in fact, kahapon na meron silang manibago na namang petition na alam ko yung kanila pong mga supporters. Pero sa totoo lang, nagsasayang na naman sila ng papel. Tapos na yung proseso rito, we will meet at the plenary, we will deliberate it, we will debate it there, we will vote on it, and if it's a favorable vote, we will go to the Senate. May mga bulong na ba, kung Terry, kung may numero na? Tingin ko naman mataas yung numero ngayon pong araw na ito, 53 votes po today. So yung pong minimum requirement for impeachment is just 106. No? So tingin ko it won't be difficult to get by that time. And more importantly, because the evidence is overwhelming, particularly on unexplained wealth. Paano natin papaliwanag sa mga kababayan po natin? Yung pong 4.4 billion na pumasok sa mga accounts ng mag-asawang Duterte Carpio, kung sila po ay mga abogado, public servant, at meron po mga nalulugi po mga negosyo. Mahirap po ipaliwanag po talaga yun sa mga kababayan po natin. Yung 53, 106, so another 53 na yung kailangan ng plenaryo. Tama ko, so ibig sabihin, the next half, I don't think would be difficult to get at this point, given the evidence on unexplained wealth. Ano masasabi mo itong Terry dun sa kaninang binitawang salita ni Paolo Marcoleta, ni Congressman Marcoleta na hagong sa pelikula? Paano ba basahin yung paano ba i-emote yung linya na yun? Kasi si Popoy yun, paano i-emote yung linya na yun? Sumisigaw eh, tapos may abs eh. I deserve an explanation. I deserve an explanation. Ano sabi? An acceptable explanation, reason. Hindi ko kaya kung Terry, hindi ko kaya. You deserve an explanation why it was the wrong movie. I got what we were talking about. Parang tuloy. Nagkaroon pa lang bloopers dun sa loob ng House Justice Committee. Kaya sabi nga ni Congressman Brian po let's not use any pop culture references. Bakit? Hindi ba pwede yun? Pinatanggal was that stricken off the record? Hindi naman, ano? In 100 hindi naman po. turn right towards arrivals base. Siguro, syempre, I guess Congressman po wanted to be a bit more serious. Kasi totoo naman, seryosong usapin naman po ito talaga. But wala naman din talagang pumipigil sa mga miyembro to use these references para maunawaan din naman po kahit paano ng mga kababayan mo natin. But sana naman, tama ko yung referendum. Yun na nga, dapat tama. Hindi maling aktor, hindi maling pelikula, hindi maling karakter. Kanina po, nilinaw ko lang kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima kung bilang isang endorser ng impeachment complaint sa Zabalya complaint ay maaari ba siyang mag-volunteer as a House prosecutor? Paano ba ang proseso, Kong Terry, na pagpili ng panel of House prosecutors? Ang plenary po yung magpapasya kung sino po yung maisasalang po ng mga bahagi ng pong panel of prosecutors. So, I think it is a bit premature at this point to discuss that kasi pag-debatihan po muna at the level of plenary kung yung laman po mismo ng articles of impeachment, dapat mabigyan muna ng kopya yung po lahat ng mga miyembro para they can participate in the deliberations, and of course we'd like to be able to give copies also to the Vice President of the draft articles of impeachment.
Kasi Pulihin nilinaw tayo ni dito sa Congressman Laila na hindi siya mag-volunteer to be a prosecutor. Ngayon, Yun, ba pati ba Palis ang na sa inyong kabila. katayuan na hindi kayo mag-volunteer? Nagigpit sila dito mula nung may aksidente. Ano meron? Ganun. Eh dati yung ano di ba? Yung may nasagasaan na bata dyan. Ah, okay. Ihatid OFW din yung Biglang sumama. yung ama niya. Hindi, andun sa may yung pintuan mismo. Ah, yung nalaglagan ng ano? Hindi, tinumbok mismo ng sasakyan. Ayaw nga. Ay, hindi niyo pala napanood yun? Wala sir. Nasa ano yan, nasa YouTube yun. Yung dito sa NAIA mismo, terminal. Yes. Tinumbok niya yung ano. Pero nakakulong naman na yung ano. Namatay yung mag-ina. Na naghatid lang sa OFW din na anak niya. Ay, anak sa nila. Ayun. So, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po. At God bless. Paalam po na. Pagsama-sama po. Oh, ngayon, and tama ho kayo, lumobo ho talaga yung personnel under this term of the vice president, of the current vice president. So walang pwedeng gawin doon? Dapat gawin doon? Or ano para? Well, syempre, we will leave it to law enforcement. Yan pong bagay na yan. Kasi ano na yan eh. That is post the threat already. Di ba? So we can leave it to the armed forces and to the NBI po siguro kasi sila naman huli yung taking the lead at this point. No? Kung ano pa ho yung further details on the threat against the president. Kanina ba, Kong Terry, nagsalita, I think, si Congresswoman Janice Tegamo. At kanya pong binanggit nga po na insidente di umanon na dumalaw si VP Sara sa Bikutan. At ang kanyang kinausap ay si nakapiit na dating Congressman Arnie Teves.